Then after nyan, i-install na natin yung mga basic applications na kailangan niya like ng Microsoft Office, ng browsers, ng Google o kaya ng WinRAR at kung ano pang mga applications na gusto natin i-install. So okay na, ganyan lang mag-install or ganyan lang mag-upgrade ng mga laptop, Acer laptop. So ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT. So hello guys, welcome back sa ating panibagong tutorial. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ba mag-upgrade ng mga laptop. So itong laptop na to ay Acer guys at naka-hard drive siya. Dinala sa akin ng may-ari kasi gusto niya na i-upgrade ito into SSD. So ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ba mag-upgrade ng laptop from hard drive to SSD. Bali una guys, kailangan lang natin ng screwdriver. So ito yung screwdriver natin. Then itataob natin itong laptop. Hanapin natin kung saan nakalagay yung hard drive niya. Since itong laptop na to, may parang compartment siya na dito yan nakalagay. Kasi yung mga bagong model ngayon ng mga laptop, buong cover talaga tatanggalin natin para makuha natin yung hard drive. Pero yung mga ganitong klaseng laptop, mayroon siyang mga parang compartment lang dyan. So ito lang yung bubuksan natin. Nandito na yung hard drive. So may mga tornilyo yan. Dito may tornilyo, pati yan dito may tornilyo. Hindi pa siya nabubuksan. Ibig sabihin hindi pa na-open yung laptop na to ng kahit na sino. Sa ilalim yan ng mga sticker, may tornilyo yan dito. Kasi kapag bagong bili yung laptop ninyo, tapos na butas ito, ibig sabihin binuksan ninyo, mavo-void yung warranty. So tatanggalin natin yung mga tornilyo. Then yung isa dito sa sticker nya, butasin na natin kasi wala na ring warranty to, matagal na to eh. Tapos na yung panahon ng warranty nya. So pwede na siya mabutas. So, ito siya, may tornilyo pa yan na nakatago. Then ito, bubuksan lang natin to. Ayan siya oh. So ito na yung kanyang hard drive. Tatanggalin natin to. So may mga tornilyo lang yan siya. Tulad niyan no. May tornilyo siya. Yan. Tapos ito. Yan. Tornilyo. At saka ito. Yan. May tornilyo. Tsaka ito. Yan. Tatanggalin natin lahat yan. Yung tornilyo niya. Tatabi lang natin. Ito yung tornilyo ng pinaka hard drive niya para naka-fix ng gusto talaga. Ayan, kapag natanggal na natin yung kanyang mga tornilyo, hanapin natin yung pinaka parang uluhan niya. Ito yan, kung saan nakalagay yung SATA cable or connector para sa board niya. So, ito tatanggalin lang natin to. Ayan. Then, ito na siya guys. Tanggal na natin. Itong connector yan, papunta yan sa board niya. Ito yan siya. Pwede rin natin tanggalin yan. Pero, since okay na rin, pwede na natin itong tanggalin. Ito, tanggalin lang natin to. Ito yung connector niya eh. So, ayan na. Tinanggalin natin. Then, ito yung frame niya. May mga tornilyo pa yan. So, babaklasin natin to. Kasi itong frame niya, gagamitin pa rin natin to. Para pamalit dito sa ipapalit nating SSD para pag isalpak natin dito may mga kakapitan pa rin siya ng lock. So tatanggalin ko dito yung mga lock niya sa frame. So ayan, tanggalin natin. Then wag muna natin to babaklasin, kukunin muna natin yung ipapalit natin ng SSD para yung pwesto nito ganito rin yung pwesto ng ipapalit natin na SSD pag ganun din siya. So, kukunin ko lang SSD. Ito ngayon yung order natin guys. Bubuksan ko. Ayun, itong ipapalit natin na SSD na Ramsta. Ayan. Siya ay 256 gig. So, bubuksan natin.
So, yung pagkakapwesto niya, ganito. Ayan siya. Kailangan yung pwesto nitong Ramsta na SSD, pa ganyan din siya. Tatanggalin ko lang. Yan. Then, itong pwestong SSD, pa ganyan din siya. After nyan, ibabalik natin dito yung mga tornilyo sa kanyang frame. Yan. So, ibabalik ko yung mga tornilyo. So, ayun, kapag naibalik na yung lock dito ng pinaka-storage niya, ito itatabi na natin to. Kasi gagawin natin external drive to. Bibilihan lang natin ng enclosure. So, yung pwesto niya, ito, babalik din natin pa ganyan. Yan. Pa ganyan siya. Makikita naman ninyo yung maiksi na yan. Dito yung maiksi, parang puzzle din. Yan. So, ayun. Yun, ipipesto na natin siya. Pag ganyan. Then, pag naipwesto na, ibabalik na natin yung mga lock niya. So, dito lang natin ilagay. Yan. Then, itong apat, ibabalik natin yung lock. Then, ibabalik natin yung pinaka-cover niya. Ito. So, ganun ang pagbalik. Tapos, di natin. Yan. Tapos, yung mga tornilyo niya. Ibabalik natin. So, ayun. Then, bubuksan natin. So, ayun to na. Siyempre, pag i-open natin to, wala tong operating system, walang program. So, kinakailangan, install na natin siya ng operating system or ng program ng mga laptop. Bali, kung wala kayong ganito guys, na bootable drive, ilalagay ko na lang sa description ng video na ito yung link para masundan ninyo kung paano ba gumawa ng mga ganito ng bootable drive. Kasi ito yung pinaka basic needs ninyo kapag mag-install kayo ng operating system or pag magre-program kayo. Bali, isaksak na natin ito dito. Habang hindi pa natin ino-open. So, ayun na siya guys, naisaksak ko na. Pag magre-reformat kayo ng laptop, kailangan may baguhin tayo sa settings ng motherboard niya o kaya sa BIOS setup niya. Since ito ay bagong storage, walang program, walang operating system yung nilagay nating SSD, automatic kahit wala tayong babaguhin sa settings ng motherboard niya, i-read niya kaagad itong bootable drive na yung nilagay natin sa likod. So, i-on natin at hintayin lang natin, i-read niya na kaagad yung bootable drive. Pero kapag may dati ng operating system yung ating mga laptop o kaya yung SSD sa loob, ang i-read niya yan yung mismong hard drive niya yung nandito na sa laptop. Kaya may gagawin pa tayong setup doon sa settings ng motherboard niya. Kung gusto niyo matutunan kung paano yun i-set up kapag magre-reformat tayo, ay check nyo na lang sa playlist ng channel ko. Ang title niya ay Laptop Tutorial. Makikita ninyo doon kung paano mag-reformat ng mga laptop na binabago pa yung settings ng sa motherboard. Bali, i-on ko na guys. Yan. Okay, no bootable drive or no bootable device. Ito pala, saka ko naalala, ito pala hindi gumagana yung USB port dito. Isa lang gumagana dito, sabi na may-ari. So, kailangan sa gumaganang port din natin ilagay. Tingin ko dito. Sabi na may-ari, isa lang daw yung gumagana eh. So, ganyan. Then, restart lang natin. Kasi isa lang daw yung port na gumagana dito eh. So, ayun na siya guys. Then, select lang natin yung next. Yan, next.
Then, install. So, hintay lang natin yan siya ma-setup. Then, yan. Check lang natin ito guys na I accept the license terms. Then, next. Then, dito sa ilalim, select natin yan. Then, mapapansin natin unallocated siya kasi bago pa nga yung SSD natin, gagawin nating allocated space na yan siya. Then, pagka-select natin yan, click natin itong new. Then, dito pipili tayo ng kung gusto pa ba nating hatiin itong 256 gigabytes na to. Bali, 238 lang makikita ninyo dyan. Hindi talaga siya exactly na 256 kasi yung iba system reserve. So, medyo maliit na rin yung storage na yan. Hindi na natin siya hatiin dito. I-click na lang natin itong apply. Then, okay lang natin yan. Then, ayan na siya. Hanapin natin kung dito natin i-click sa mga MB, makikita ninyo dito may warning dito na Windows can't be installed on drive kung ano pinili natin. Kasi MB lang siya, hindi kasi yung operating system. So, select natin itong gigabyte. Pag click natin na kasi yung operating system, wala namang warning dito. Then, in-next lang natin yan. Sinalik natin yung pinakamalaking gigabyte dyan. Next natin ito. Click natin yan. Then, hihintayin lang natin itong progress niyan. Lahat yan magpo-progress. Then, after nyan, magre-restart siya. Pag nag-restart siya, kailangan bunutin na natin yung bootable drive na inilagay natin. So, ayan siya yung bootable drive. So, ipa-fast forward ko na lang tong video na to guys para sa pag-restart na natin i-resume. Bali, tatapusin niya lang naman lahat yan, yung progress na yan. Then, magre-restart yan after nito sa finishing up. So, bali yan na siya guys, patapos na siya. So, ayan na, magre-restart na siya. Pwede natin i-click dito, restart now, o kung maiwanan natin, magre-restart yan ng kusa. So, pag restart niya, so, ayan, tanggalin natin tong nakakonect sa kanya. Para hindi na ito yung i-read niya uli. Yung operating system na na-install natin sa SSD. Isa-set up niya yan yung mga basic apps. So, ayan na siya. So, ayan na siya guys, nag-restart siya. Magre-restart siya ng ilang beses para mag-effect yung changes niya. So, ito yung basic setup niya. Click lang natin itong use express settings. Yan. Then, ayan. Who's going to use this PC? Lalagyan natin siya ng account name. Ilalagay ko na lang ay my PC. Yan. Hindi ko nalalagyan ng password. Next lang natin. So, ayan na siya guys. Malapit na siya. So, ayan na guys, tapos na. Ganyan lang mag-upgrade ng mga laptop. Ang gagawin na lang natin dito, na susunod ay i-connect natin sa internet. Then, ita-type natin dito sa Windows Update. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung proseso. Dito sa search button, click lang natin yan. Then, ita-type natin dyan ay Windows Update. Yan. Then, itong sa itaas, mapapansin niyo yung check for updates. Click natin yan. Pero kailangan i-connect muna ninyo sa internet ha. Ngayon ay hindi ko muna makakukonect guys kasi nagloko yung PLDT namin dito. Walang connection. So, i-click lang natin tong check for updates at hintayin lang natin ng medyo may katagalan lang kasi i-update niya lahat ng drivers niya dyan. Then, after nyan, i-install na natin yung mga basic applications na kailangan niya like ng Microsoft Office, ng browsers, ng Google o kaya ng WinRAR at kung ano pang mga applications na gusto natin i-install. So, okay na, ganyan lang mag-install or ganyan lang mag-upgrade ng mga laptop, Acer laptop.